sinabi kanina, are we going to invite personalities na na-mention ni Jimmy Guban to the next committee hearing of the Quadcom? And if so, pwede bang malaman kung sino-sino ito? Ang nakikita ko, Mr. Chairman, because he mentioned that he spoken with Henry. You have mentioned Henry. Itong Henry, siguro, ano siya? Empleyado ba siya ng custom? No, broker din. No. Parang kung anong kaibigan din ni Michael Yang. Pero he is a registered broker sa Hindi po. custom. Ano lang yan, parang financer. Ganun po sa customs eh. May financer, may nagko-consolidate ng mga kargamento galing sa China, abroad. So, Mr. Chairman, dyan, binibigyan ng brokerage company. Mr. Chairman, I think yung samahan ng mga brokerage siguro knows this guy. Siguro kilala siya sa brokerage industry. Most probably, Your Honor. So maybe we'll try to find this person. And he mentioned as well dito, kung titignan mo yung kanyang binanggit kanina na sinusulat ko, ay nakausap niya si Paul Gutierrez. Nakausap din niya nakausap mo ba yung konsehal? Yes, Your Honor. So may direct knowledge siya, Mr. Chairman. So let's invite those people who have direct knowledge and information about doon sa, I mean, those personalities that he have spoken with. So katulad ni Consejal Abellera ba yun? Abellera. And Paul Gutierrez. Yung test Mangawon? Mangawang. Have you talked to her? Di po kami nag-usap. Kahit po nang nag-hearing na Senado, wala ka mo. Kahit po sa lower house, di po kami nag-uusap. How about si La Peña? You mentioned La Peña. We never talk also, except sa mga hearing. So, I think, Mr. Chairman, yun lang po yung nadinig ko doon sa mga binanggit niya. Hindi ko pa nababasa masyado yung kanyang sinumpaan. But, of course, siguro sa susunod, we can invite others as well. Your Honor, di also yung humawak po doon sa tatlong tao na nawawala, yung PDEA, bakit nawala? Yung tatlong tao na si Bakeran, si Katipan, yung consignee na nawawala until now. Hawak yun ng PDEA. Consignee ng Yung Bicaba Trading po, yung taga-Kalapan. So, the owners of Becaba Trading. Yes, Your Honor. Okay. Hawak ng PDEA. Okay, at the proper time, before the committee adjourns this committee hearing today, we will ask the chair of the public order to make a motion with respect to the resource persons that we wish to invite in the subsequent hearings of the Committee on Dangerous Drugs. I'm sorry, the Quadcom, rather. So, mamaya, as we go along dun sa affidavit ni Mr. Guban, I'm sure marami pong katanungan mula sa ating mga kasamahan dito to clarify yung mga sinabi mo rito, Jimmy, no? Pero bagong lahat na yan, Binanggit niya si General Quinto. And you reported this to General Quinto. bago ang lahat na yan, gusto lamang natin linawin na ito pong kinasasangkutan ni Mr. Guban ay tungkol dun sa importation ng magnetic lifter noong, Yes, Your Honor. noong 2018. Yes, Your Honor. Today. At yung 2018 na yon, yan yung nagkaroon ng investigasyon ang parehas, ang House of Representatives at ang Senado. Tama ba? Yes, Your Honor. Okay, so para malinaw lamang po. So, the next member who wish to interpolate is Congressman Chairman Paduano. You're recognized. Thank you, Chairman. Just two quick questions lang po. Mr. Guban, during your opening statement, you mentioned about first family involved in importation of illegal drugs. Can you categorically state who's that, to be fair to everyone, who's that first family you're referring to? That is, Your Honor, yung anak, si Man saka si Pulong, through Michael Yang. Dahil si Michael Yang, madaldal yan. You Yes, mentioned po. kasi first family. Again, I will ask you, who's the first family? The Duterte family, Your Honor, Disan, Pulong, and Mans Carpio. Thank you, Mr. Chairman. Next, ito, second question ko lang. You mentioned about the politician that should be linked. You were asked to link
that politician. Who is that politician? Your Honor, are you referring to the Councilor Abellera, politician? No. You mentioned about a certain politician na pinilit kang i-link but you refused to link him or her. Yung mortal enemy ng Duterte, Sino po? ex-senator. Sino? Please, pakiano lang po. Si ex-senator Trillanes. Ex-Senator Trillanes. Yung yun lang yan. Pagkatapos doon, binaba akong telepono. Paki-exacto lang po. Who called you? Called you, I'm the one calling, Your Honor. Pagkatawag ko sa NBI, sabi niya, Jim, tawan mo, pakinggan mo yung sasabihin ko sa'yo. Nakakulong na po kasi ako eh. From NBI, nilipat ako sa Manila City Jail. So from Manila City Jail, nakakatawag naman doon. Tinawagan ko yung isang Deputy Director, who is all you familiar with me. Deputy Director for Investigation. Sinabihan niya ako, parang minustra niya pa nga eh. Jim, ganito eh. Pagdating ko doon sa opisina ng Director, alam mo, nakataas yung paa. Inano yung papel mo kasi may sulatin ako kung paano po ako makatutulungan makalabas. So pagdating doon, parang nagkukusay-kusay ba? Ano ba? Yung paa din sinabi niya, dapat ganitong sabihin niya. Sabihin mo sa kanya na pirmahan niya tong report ng NBI. Kasama si ex-senator. Labas siya kagad kahit hindi pa siya nakakapirma. Kukunin niya siya dyan. Kuha mo na dyan sa kulungan. Ngayon pa lang, pakuha mo na. Again, sino yung NBI na person? From Director Geran, then to Deputy Director John Vicente de Guzman. So it's Director John Vicente Guzman that Yes, Your talked to you directly. Yes, Your Honor. I called him, Your Honor. Ikaw ang tumawag. Opo, Your Honor. Anyway, Mr. Chairman, the last part of this investigation, today's investigation, we will move to invite all those persons that were mentioned by Mr. Jimmy Gampan. In the proper time, Mr. Chairman. Thank you. Thank you, Congressman Paduano. The next to interpolate, Chairman Abante. Magandang hapon po. Ako lamang nagtataka, no? Sabi nga sa amin dito, napakarami ng binanggit mo, nag-mention ka ng mga pangalan ng mga kilala. Ang tanong ko lang, ba't mo ginagawa ito? Under oath ka, no? Ba't mo ginagawa ito? Hindi ka ba kinakabahan sa buhay mo? Ba't mo ginagawa ito? Your Honor, thank you very much dahil may request po talaga ako ng security bago po ako nagsasalita dito dahil ang kailangan ko po ay katotohanan. With the Almighty God, sabi ko, tulungan ako na makuha ko ang tunay na hustisya. Dahil wala sa hustisya ang binibigay nila sa akin. At hindi ko po yun makukuha kung hindi ko po isasawalat ang katotohanan. Dahil hindi po mangyayari ang tunay na hustisya sa isang katulad ko na mahirap lang, hindi maimpluwensya. Ang kalaban ko ay napakalaki. Katotohanan para sa iyong sarili o katotohanan para malaman ng taong bayan ang nangyayari sa ating lipunan? Katotohanan po para malaman ng taong bayan ang nangyayari sa ating lipunan. Lalong-lalo na po sa criminal justice system natin. So wala ka ng tiwala sa criminal justice system natin? That is correct, Your Honor. Dahil po dyan, nakulong ako na ang judiciary ay parang may nagdidiktang ibang tao galing sa labas. Okay. Ganito yan, no? Ikaw naging guest ng Blue Ribbon Committee, di ba? Nag-testify ka ron, di ba? Opo, Your Honor. Yung bang testimony mo sa Blue Ribbon Committee at yung testimony rito pareho? Hindi po, Your Honor. Nung Bakit? nandun po ako sa committee. Ibig sabihin, doon sa Blue Ribbon Committee, nagsinungaling ka, pero dito, totoo sinasabi mo. Ito po, Your Honor, yung totoo dahil hindi na po ako takot ngayon na lumaban. Wala na akong nakatarak sa dibdib ko. Sagutin mo ako, sa Blue Ribbon Committee, under oath ka, nagsinungaling ka. Yes, Your Honor. Inaamin mo ngayon yan. Yes, Your Honor. At under oath ka ngayon, nagsasabi ka ng totoo dito sa aming committee. Yes, Your Honor. Ito po yung totoo. Alam nyo kasi, pagka minsan nanonood ang taong bayan Hindi ba? Opo. Napakahirap paniwalaan na magsasabi ka ng iba sa Senate Blue Ribbon Committee, ang sabihin mo dito, iba rin yung sinabi mo, at dito, ang binabanggit mo, katotohanan. Paano
paano kami maniniwala sa'yo? Your Honor, yung katotohanan po ngayon ay inilabas ko dahil tinatakot ako nila during that time. Marami pong nangyayari during that time. Marami pong namamatay. Ngayon po nakita ko po na maganda ang pagserbisyo para sa hustisya ng ating bayan. Kahit po ano po ang gawin ko noon, kahit sino pong siga during that administration, sa dami ng namamatay, kunting salita lang, nawawala sa bayan, sa lipunan. So ngayon po, ang tamang panahon, inantay ko po, Your Honor. Kung mahaba, may kunti pa akong kwento, Your Honor, for about 4 years ko sa kulungan. Yan po, Your Honor, ang sinasabi ko ngayon dahil hindi ko magawa noong araw. So, Mr. Guban, naniniwala ka na itong committee ito may mga gawa para sa hustisya mo? Yes, Your Honor, and I am praying for that, Your Honor. Okay. Under appeal ang kaso mo ngayon. Sapagkat life Yes, po. imprisonment ka, di ba? Under appeal ang iyong kaso ngayon. Yes po, Your Honor. Okay. Hindi ka ba natatakot bumalik sa kulungan pagkatapos ito? Your Honor, sana wag na muna doon. Makahanap muna ako habang sa ibang kulungan na safe naman ako. Pero para po sa katotohanan, Your Honor, I have to do this para po sa bayan. Yung basihan ng kaso mo ay tungkol sa Dangerous Drugs Act. Di ba? Opo, Your Honor. Bakit? I mean, akala ko ba gusto mong sabihin sa amin yung mga tao na tungkol sa droga? Bakit ang kaso mo tungkol sa dangerous drugs? Ikaw ba nag-i-import ng illegal drugs? Noong panahon na ikaw ay intelligence officer ng customs? No, Your Honor. Wala pa akong involvement kahit anong importation. Okay. Pakisabi nga sa amin kung anong pagkakilala mo kay Colonel Asierto. Sino ba ito? Paki-refresh ang memory sa amin ngayon. Ano ang pagkakilala mo kay Colonel Asierto? Si Colonel Asierto po, Your Honor, during that time is an active PNP officer ng Philippine National Police. Aha. He was, pagkakilala ko sa kanya, galing pa sa PAOK TF. Retired na siya ngayon. Ngayon po ay retired na. Anong pagkakilala mo sa kanya? Well, marami hong huli yan tungkol sa illegal na droga. Marami na hong kinoordinate yan sa Bureau of Customs secretly. Halos top secret pa namin na ginagawa, nahuhuli nila sa labas. So I trust him and I'm sure he trusts me also dahil marami na kaming nahuli sa labas nila pagtungkol sa operasyon ng illegal na droga. So doon ka sa kanya nagtapat ng buong katotohanan. Yes, yung magkasama po kami matagal na rin. Magkakilala kami for almost more than 20 years. Nasaan si Colonel Asierto ngayon? Mula po nung makulong ako, nakikita ko lang siya sa balita. Hindi ko po alam kung nasaan siya eksakto ngayon. Itong si Paul Gutierrez na lumapit sa iyo, sabi mo, na ang nagsabi sa iyo, wag mong banggitin ang mga pangalan nila Pulong, Michael Yang at Man. Alam namin kung saan nakatira ang pamilya mo. Alam din namin na nasa Makati ang anak mong lalaki. Sino si Paul Gutierrez? Your Honor, sa aking pagkakaalam, hindi ko yung personal na kakilala. Yan ay tiga-media, noon pa. Namamasyal yan sa bureau. Naniniwala ka na ang media pwedeng tumapot sa iyo ng ganito? Your Media. Honor, Ang media ba ay nananakot ng ganito? sa dyaryo, kung manakot, grabe, lalo na po yung personal. At alam ko pong meron silang grupo na nag-iikot ng mga media. O, mayroong silang grupo. Yes, So, Your Honor. Mr. Chair, inaamin din po at nagte-testify si Mr. Guban na mayroon pong grupo ang media na katulad ni Paul Gutierrez. Ganun ba yun? Katulad po na nagsusulat sa dyaryo nila, Paul Gutierrez, sa tabloid. Okay. Ano ang pagkakilala mo kay Benny Antiporda? Bakit siya nadamay dito? Your Honor, hindi ko gaano kilala yan except his name. Bini Antiporda at saka naging National Press Club. Doon ko na lang siya nakilala kay Paul Gutierrez sa mga sinabi niya. Hindi familiar raw sa akin. Ang alam ko lang po sa Bureau of Customs, sa intelligence report namin, namamasyal. Pero ganun lang, wala po akong kilala na ano pa man So, sa hindi mo kanya. siya kilala masyado. Hindi po. Hindi mo alam na siya ay media rin. Alam ko lang po dahil nasa National Press Club. Nababasa ko rin po yan minsan sa news na he was, I think, became a president of the National Press Club. Ito pong Miss Mangawang na
saan to involve? Ito Miss Makawang. Siya ba ay kasama sa Beka ba, trading shipment? Ano, Your Honor, si Miss Mangawang ay empleyado po, Deputy Collector ng Bureau of Customs. Empleyado ng Bureau of Customs. Bureau of Customs. Opo. Ang nasabi niya sa'yo, tinanong ka niya, anong magagawa dyan sa shipment na yan, kina paring Benny Antiporda yan, I replied to her, wala na akong magagawa, huli na yan. Bakit po nasabi yun? Opo, dahil talagang nandun na, apprehended na, properly reported na, at alam kong malapit ng buksan. Tapos ng buksan pala. Ayon sa'yo, pinakilala ka ni Henry, yung Henry. Sino yung Henry? Si Henry po isang negosyante, Filipino-Chinese businessman, na nagkukuha rin ng mga kliyente galing China, galing abroad, Ano yan? Nakukuha ng... mga kliyente na nag-i-import, then binibigay niya sa broker niya para makalabas sa Bureau of Customs. So hindi siya broker ng Bureau of Customs. Hindi po siya licensed, negosyante lang. Okay. Nagpa-facilitate ng transaction. Pinakilala ka ni Henry kay Nilo Abellera Jr. o mas kilala bilang Small, na ang sabi mo ay First District Councilor ng Davao. Tama ho ba yun? Opo, Your Honor. Hanggang ngayon ba ay siya ay konsyal? Your Honor, wala po akong news. Sa loob po ako ng kulungan, di ko na po alam. Sorry So, po. tungkol saan ang meeting mo noong 2018 kasama si Henry? In-introduce niya lang po. Sino-sino kayo? Sino-sino kayo ng meeting na Kaming yan? tatlo lang po. Kaming tatlo lang. Si Henry at saka si Small. Si Small. Yes, Your Honor. Oo. Anong sabi sa iyo ni Small? Ibig sabihin, itong si Small, nabanggit niya ang pangalan ni Michael Yang. Yes, Your Honor. Nabanggit niya ang pangalan ni Congressman Pulong Duterte. Yes, Your Honor. Nabanggit niya ang pangalan ni Attorney Manscarpio. Yes, Your Honor. Okay. Ito, kilala ko po itong si Congressman Pulong Duterte. Sino si Attorney Manscarpio? He is the husband of then Mayor Sara Duterte. Siya ang asawa Yes, Your Honor. ng ating Vice President? Now, Vice President, Your Honor. Ha? Yes, Your Honor. Nakakasiguro ka? Yes, Your Honor. Involved siya? Yes, Your Honor. Under oath ka? Opo, Your Sir Honor. Guban? Oo. Matindi itong ina-accuse mo sa mga malalaking tao. Naunawaan mo ba ako? Opo, Your Honor. So, siya ang naatasan na mag-facilitate ng mga release ng shipment nila sa customs. Sa pagkakaalam mo, ano po ba ang business nila? Business ni Small, business ni Michael Yang, business ni Congressman Pulong, at business ni Manscarpio. Importation po. Importation, Yes, Your Honor. but not necessarily drugs. Generalized, Your Honor. Pero according to our reports, may palaman na drugs. At yung iba ay may drugs. Uulitin ko, nabanggit mo dito na mayroong shipment sila Michael Yang, Pulong Duterte, at Atty. Manscarpio, at trabaho ni Small ang mailabas ito mula sa customs. Kanino nakapangalan ang mga shipments na ito? Your Honor, marami pong consignees, yung mga missing containers. Maraming consignees. Yes, Your Honor, until now, I'm sure. Ibig nandun na po yun. sabihin, hindi nakapangalan dun sa tatlong yun. Your Honor, sila ang parang impluensya. Hindi naman sila naglalakad. Kung sila ang nag-impluensya, kung sino ang dapat kausapin, sila magsasabi. So, ibig sabihin, hindi ka nakakasiguro sa testimony ni Small na ang may-ari ng shipment ay yung tatlong nabagit mong pangalan. Sinasabi niya, Your Honor, na kanya yun dahil nagbibigay ng pera eh. Paano ka nakakasiguro na sinasabi niya totoo? Your Honor, nababanggit niya mismo na nagre-remit siya ng pera. Ano yun? Nagre-remit siya ng pera Nagre-remit siya ng pera kanino? kay Pulong at Mans. So, Mr. Chair, meron na naman Si Abellera. sinabi ngayon. Habang na dapat nagkikwentuhan natin sila. malaman na si Small ay hindi lamang tagapag-release ng mga shipment sa customs, pero siya ang nagre-remit ng pera sa tatlong nabanggit. Gayon po ba? Yes, Your Honor.
Pera ng ano? Yung po ba'y pera sa droga o pera sa mga shipment na iba? Sa halo na po, pera sa shipment na lumalabas, yung mga nawawalang container, may regular, then kasama na sa... Pero nakakasiguro ka, yung shipment na yan na dumating na nakita mo, merong shabu. Your Honor, yan po ang hinuli namin na magnetic lifter na mayroong laman shabu. Nakita mo. Ako po, Your Honor, ang isa sa mga apprehending officer. So nakita mo yung shabu. Yes, Your Honor, together with PDEA. Ilang toneladang shabu ang nakita mo? 355 kilos, Your Honor. 55 kilos. 355 Mr. kilos. Chair, sinasabi niya muli na hindi niya nasabi kanina na ang laman ng shabu at ang bigat nito at ilan is 55. 355 kilos, Mr. Chair. Medyo mahaba-haba na po yung tanong ko. Ngayon pa lang ko po tatapusin yung tanong ko. At mamaya po, tulad ng sinabi ni Chairman Karap Paduano, we will make a motion to invite all of these names mentioned by Mr. GB Gaban to attend our committee hearing. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Nabante. Ako may tanong ako, no. Medyo seryoso itong iyong sinabi, no. Sa ginagawang investigation ng Committee on Drugs, palaging lumalabas yung pangalang Michael Yang, no. Sa iyong pagkakaalam, no. Si Michael Yang ba ay involved sa smuggling o importation ng droga? Your Honor, if I may siguro pakatapos nito at sa susunod, si Michael Yang is a big-time importer ng droga. My source is also from his friends. Paano mo ba ang That is source? why, Your Honor, isa yan sa magnetic lifter. Even he is distributing drugs in the local market. When I was at the jail, Manila City Jail, one person, pumunta ho sa akin yung nakakulong, galing dia sa labas. At ang buong akala niya ay kilala ko direkta si Michael Yang. Nangumpisa lo sa akin yung tao. At sinabi niya kung anong trabaho niya kay Michael Yang. Invite natin yun. Sa loob na po yan ng kulungan. Hindi ko kakilala. Sinabi niya, Boss, sir, kaya pala tiga-custom, kaibigan ako ni Michael Yang. So for about 3 months, ang dami niyang sinishare sa akin. Nung malaman na hindi kami direkta na magkakilala ni Michael Yang tumigil, ang dami niya sa akin sinabi. Siya ba ay Sino? nakakulong din sa... Nakalabas na po. Siya nakalabas na. Pero Pero pili malaman pong- kung anong pangalan? Si Errol, pili pong may mag-corroborate, Your Honor, para may nakakarinig habang siya nagkikwento. Sige, at the proper time, mamaya, no, bago tayo mag-adjourn. Yes, Kasi isa-isahin po natin yung mga iimbitahin natin. Apo. Para magkaroon ng linaw itong mga sinasabi mo, Jimmy, no? Opo, Your Honor. Isang malaking puzzle sa amin, no? Na itong si Michael Yang ay siya ba yung the same Michael Yang na economic advisor ng ating dating Pangulo? Yes, Your Honor, sa pagkakabasa ko sa dyaryo. Nakita at mga mo ba siya reports. personal? Yes, sa reports, Your Honor. Pero Not si personal. Michael Yang ba, nagkaroon ba ng pagkakataon na magkaharap kayo? Hindi po, Your Honor, nag-deny. Nagkaroon ba ng pagkakataon na makaharap mo si Attorney Carpio? No, Your Honor. Nagkaroon ba ng pagkakataon na makaharap mo si Pulong Duterte? No, Your Honor. In fact, hindi ko ho, gusto nila ako kasi noon ipromote, pero dininay ko na tama na ako kayo. Na Ngayon- tayo magkakausap. Nagkaroon ba ng pagkakataon na makaharap mo personal si Mr. Abilera? Yes, Your Honor, magkainuman kami. Ilang beses kayo nagkaharap? 3 times. Kaya doon ko po nalalaman sa bibig niya mismo kung ano ang nangyayari sa kanila. So galing sa kanya, sa bibig niya, sinasabi niya na binabanggit niya ang mga pangalan na nabanggit natin kanina. Yes, Your Honor. Bukod sa... Sino to si Councilor Abilera sa iyong pagkakaalam? Your Honor, isang konsyal sa Davao City na ever since Vice Mayor si Pulong Duterte ay katiwala na yan. So, ito bang sinasabi mong importation ng drugs,
pwede bang sabihin mo sa committee ito, paano yung sistema, ano yung iskema, ano yung scheme, kung paano nila pinararating, para magkaroon lang ng linaw kung paano ito pinalulusot sa Bureau of Customs. At ito ba ay talagang dumadaan sa Bureau of Customs? Thank you, Your Honor. Dumadaan po yan. Yung iba ho, katulad po ng missing containers, I hope may records po kayo niyan eh. Naalala ko yan. Lumalabas ho yan, gate pass lang. Sino ang tumatawag sa dadaanan at saka sa head of office? So Pwede lumalabas yung gate pass lang, walang examination, walang bayad na duties in taxes, isa po yun. So ang ibig sabihin, yung mga container na yan, darating sa atin, Ay. lumulusot yan, palabas ng customs, gate pass lang ang ano. Gate pass lang po yung hawak. So hindi na kailangan, wala bang inspection yan, Dapat po x-ray? may inspection, may x-ray, pero lumalabas yan. Kaya nga marami. At kung hindi pa ako nagkakamali, video bumabalik sa memory card ko. Around 700. Ang Port of Manila pa lang. 700 ano? Containers, Your Honor, ang nawawala during my time, during our time. 700 containers ang nawawala. Sa Port of Manila pa lang. More or less, Your Honor. Hindi ko inaano na eksakto. Meaning- At pinapahanap yan ni Commissioner. Paki-clarify mo lang, Jimmy, no? Nawawala siya, dumadating siya rito, may record kayo sa customs, pero nakakalabas siya na hindi nyo alam. Yes, Your Honor. Barko, may shipping line, ibinaba ng barko, nandoon ang records. Kaya nalalaman namin eh. Malalaman mo na lang yan, hindi alam ng ibang opisyal, bukol sila, nakalabas na. Makikita mo yan ngayon sa computer, lalabas, bakit wala na to? So, missing na kagad yun. Ibig sabihin, mayroon no nag-facilitate na dire-diretso lang, gate pass lang ang dala. Okay. Ibig sabihin, all clear. Ngayon, mayroon naman pong swing na totally walang record. Your Honor, kung maalala niyo po, yung aming kargamento, yung magnetic lifter na hinuli, that is already more than 1 month sa Manila International Container Port. Ibig sabihin, overstaying cargo na yan. Napakalinaw po niyan sa batas na dapat ang district collector ay may responsibilidad na dyan na alamin. So yan po, pag hindi po yan nalaman, yan po ay tawag namin dyan ay swing. Malalaman mo yan totally walang gate pass. Ninakaw sa loob ng mga hindi palang magnanakaw, sa loob ng customs. Walang records po yun. Nalalabas. Sige. So, ang ibig sabihin, yung swing na binabanggit mo, yan ang scheme kung paano Opo. pinalulusot o pinapalabas itong mga Pinapalabas. container na to. Yes, Your Honor. Pero siyempre, meron niyang katumbas na bayad. Malaking halaga po yun. Pwede bang malaman kung alam mo kung ano yung sistema at Pag magkano halimbawa po binabayad? totally, i-clear yan lahat. Around Saan dadaan dapat yan? Sa gate. Yung dadaanan dyan, siyempre meron dyan dapat may examiner, appraiser, may x-ray. So lahat po yan na i-clear na lang, usapan na lang. At nagbabayad. Nagbabayad 20 mil, 50 mil, bawat unit, then makakarlabas na yan. Pakiliwanag mo lang. Ano yung bawat unit? Bawat office na dapat dadaanan na makakakita. So yung mga opisinang dadaanan ng container para ito ay makalabas, may bayad po yan. Oh, may bayad na yon. Okay. Walang papel yun. Dari may lalabas mamaya. Container number lang. So mawawala na yung records, makaka-exit. Yun yung tinatawag na swing. Okay. So, siyempre, yung mga panahon na yon, dahil merong ganyang pangyayari, yung mga dinaanan, natatanda mo ba kung sino yung mga hepe ng mga opisinang yon na dinadaanan itong mga container na to? Your Honor, nag-reshuffle na, di ko masyado matandaan unless makuha ko yung records. Mayroon naman po yan mga naka-assign. Yung dapat dadaanan ng magnetic lifter ay meron po yan kasi meron pong in charge, may mga hippie yan, may personnel naman bawat division. So during that month or year, meron yan order. Pwede po yan makita sa files. Sige, salamat Jimmy ha. Sino na? Okay. Okay, Chairman Nakop, you're recognized. Thank you, Mr. Chair. Yung mga tanong ko, Mr. Guban, doon lang po sa affidavit. Kasi ito ang pinirmahan po ninyo at saka sinumpaan ngayong araw na ito. Ano po? Opo, Your Honor. Pwede po bang malaman kung totoong nasa maximum security compound po kayo ng Bilimid? Ako po, Your Honor, ay nandun na po ako sa
RDC Maximum, National Believed Prison. Okay. Kailan ka pa nandun? I think more than 1 month, Your Honor. 1 month. Ano kaya ang kaso mo? Bakit ka nakulong? Your Honor, dahil sa panghuli ng illegal na droga sa Manila International Container Port. At, no, ano ba ang naging sentensya mo? Life sentence, Your Honor. Inapila mo ba ito? Opo, Your Honor. Okay. Ano ba ang trabaho mo bago ka nagkakaso at nakulong? Operatiba po ako, Your Honor, ng Intelligence Office, Customs Intelligence and Investigation Service, Bureau of Customs. Okay. Nag-import ka ba ng illegal drugs? Never, Your Honor. Okay. Tumistigo ka sa Senado. Tama po ba? Opo, Your Honor. At sabi mo sa testimonya mo ron sa Senado, ang itinuro mo na tao na siyang mastermind ng pagpasok ng magnetic lifters na naglalaman ng droga ay si Colonel Asierto. Tama po? Yes, Your Honor. Yes. Ito ba ang dahilan bakit nagtatago si Colonel Asierto ngayon? Yes, Your Honor. Most probably. Dahil sa pagtestigo mo na siya ang mastermind. Yes, Your Honor. Kaya ko yung ginawa, Your Honor, dahil alam kong hindi niya ako ipapapatay. Paki-refresh mo ang memory namin. Sino ba si Colonel Asierto? Si Colonel Asierto, Your Honor, I met him doon pang PAOK TF during the time of, I think, General Lacson, Senator Lacson. I met him already with Colonel Don, Sergeant Pardo pa lang. Sinabi mo noon na si Colonel Asierto ang mastermind, pero binawi mo sa pagtestigo doon sa kaso mo. Yes, Your Honor. So hanggang ngayon, yung pa rin ang posisyon mo. Yes, Your Honor. Okay. Relax lang. Kung yun ang katotohanan, bakit mo pinaratangan si Ed Asierto? Ano ang meron? During that time, Your Honor, patayan dito, patayan doon. I have to save my life and together with my family. Alam ko si Colonel Asierto at Colonel Pajardo ay hindi ako pababayaan. At aamoy ko na po sa mga kaibigan ko na mayroong mangyayari sa investigation na to. So, para safe po ako, mas ginusto ko pa hong si Colonel Asierto ang sabihin ko dahil alam ko hong hindi kami mag-aaway ng personal. Alam ko magsasakripisyo kami tatlo eh. Dahil sila mismo nagsabi sa akin na tayo ang target. In fact, that is also one of the advice ni Colonel Asierto. Kaya lang hindi ko na masabi sa kanya na, sir, ikaw na lang ang bitbitin ko dahil wala na, nagtataguan na eh. In fact, nung honor, yung last hearing, nung tinuturo ko siya, halos sabihin ko sa kanya na magtago ka na, alam ko na rin, nasusunod siya, na mawawala ang buhay. Opo. Simulan natin ang doon sa kung paano kayo napunta doon sa magnetic lifter. Sino yung Henry na binabanggit mo sa affidavit mo? Your Honor, common friend na nagkukuha ng mga kliyente, importer, broker, nagpipinance para ma-release ang kargamento sa Bureau of Customs. Ano po ang buong pangalan niya? Your Honor, yung Chinese niya kayo, hindi ko maano kung Yu or Oi or Li. Sa tagal May- ko kung hindi na nakalabas ng kulungan eh. 6 na taon na kung hindi ko makuha diretso. Kung kailangan namin siyang tumistigo dito, makokontak mo ba siya? Sana, Your Honor, pumayag. Palagay ko, makukontak ko yan dahil through the other brokers, friends, makukunik ko po siya. Mr. Chair, may I move that the resource person be directed to contact a person stated in his affidavit by the name Henry so that he will be invited as a resource person in the next hearing. Henry. Henry, sir. Henry, Chairman Akop, may I request that we all invite the list of resource persons we wish to invite in our next Quadcom hearing before we adjourn, and we will put that into motion.
Thank you, Mr. Chair. I just wanted to invite that guy so that all the statements made by Mr. Jimmy Guban would be corroborated, if possible, in order for us to be able to build a case against these people. Thank you, Mr. Chair. Yes, thank you, Chairman Acop. Thank you. May I proceed, Mr. Chair? May I proceed? Thank you. Mr. Guban, ayon sa affidavit mo, si Henry ang nagpakilala sa iyo kay Nilo Abellera Jr. o mas